Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Good evening. Narinig natin ang dalawang babae. Two humble and grateful women, Hannah and Mary, who rejoice and give thanks to the Lord for His love and goodness. We learn from their experiences, especially in rejoicing and giving thanks to the Lord. And we are taught that being simple and humble are part of our preparation for the coming of Christ. Narinig natin ang kwento ng isang ina na si Ana, and teaches us about the joy of receiving and the joy of giving. Siya ay naging baog, ngunit dahil sa kanyang masiding panalangin at pananampalataya, siya ay binigyan ng isang anak. She was given a child named Samuel. Si Samuel ay naging propeta at tagapamagitan sa bayan ng Israel. Subalit dahil sa kanyang pasasalamat at papuri sa Diyos, bumalik sa templo at inalay si Samuel for God's glory and for her service. Dahil sa nangako siyang ialay ang kanyang anak sa Diyos. Maaring ang ibang mga magulang ay magtatanong, kung gusto niya ng anak, bakit kailangan niyang ibalik sa Diyos at iiwan sa templo o simbahan? Brothers and sisters, we misinterpreted the gifts that God has given to us. We need to sacrifice and to give back to God, including our loved ones. Hannah did not abandon the child. Ngunit, she entrusted him to God. She entrusted him to God. Naalala ko, nung ako'y pumasok sa seminary, one of my relatives asked my parents kung bakit hinayaan nila akong pumasok sa seminaryo. Hindi pa ba raw sapat ang kapatid kong panganay na isang madre? Actually, we are 7 in the family, and I am the youngest. But kailangan ko daw pumasok ng seminary. Pwede naman daw ako maglingkod sa Diyos kahit hindi pari. Mga kapatid, totoo na lahat tayo ay pwedeng maglingkod sa Diyos. Pero totoo rin naman na may ilang tinawag upang maging pari at maglingkod sa Kanya ng buong buo. At marahil ito ang naramdaman ni Ana. Ang mas mahalaga sa kanya ay makita ang kanyang anak na naglilingkod sa Diyos ng buong buo. Alam niyo, for 22 years in the seminary, isa sa mga hadlang ng may mga bukasyon sa pagpapari at buhay reliyoso ay ang kanilang mga magulang. As a formator of the seminarians, minsan may lumapit sa akin at nagsabi, "Father, crisis ako ngayon kasi tumawag si Mama, pinapauwi ako at hindi daw nila kaya na wala ako sa kanilang tabi." I understand the emotion, the love of their parents. But I keep reminding them as well na hindi lahat ng oras ay kasama mo ang iyong mga magulang. Kung mag-aasawa ka, magbubuklod ka naman to build your own family. Sa pagpapari, ganun din. You have also a family. Pero mas malaki ang simbahan, and you become a spiritual father of the faithful. Sa ating Ebanghelyo, mga kapatid, ang galak na naramdaman ni Maria ay katulad sa galak na mayroon si Ana. Though at first, hindi naman naranasan ni Maria ang hirap ng pagiging baog at hindi siya humingi ng anak. Pero sa bandang huli, inalay rin niya ang kanyang anak at nagdulot ito ng kaligtasan para sa atin. At masasabi natin na nagdulot din ito ng kanyang sa kanya na masiding hapis, na parang tinutusok ang kanyang puso ng mga balaraw. She will experience sorrows on dedicating her son para sa ating kaligtasan. Mga kapatid, sa tuwa and for a joyful recognition and being grateful to the Lord, ikinanta ni Maria ang Magnificat. Kung titingnan natin ang papuri ni Ana sa Diyos, it also resembles to Mary's Magnificat. At
Magnificat or the Canticle of Mary ay isang awit ng ating ina sa grasyang nagab niya sa kaligtasan na bigay ni Jesus. Ang panalangin ay mula sa kababaang loob ng ating ina. Dahil sa lahat ng babae, siya ay pinili at pinagpala. Sa ikapitong araw ng ating simbang gabi, may mga aral na dapat tayong tandaan. First is to be hopeful. Pag-asa. The Magnificat is a wonderful testimony for us Christians that like Mary, we keep hoping. Ito lamang ang pinangahawakan ni Maria. Even she was destined to suffer dahil sa maraming mga balaraw ang tutusok sa kanyang puso. Subalit hindi importante para sa kanya ito because of her obedience to God's will. And for this is also an invitation para sa ating lahat na matuto kay Maria. Lalo na sa panahon na tayo ay hinang-hina na. Dahil siguro tayo ay sinusubok ng panahon. Kahit anong mga problema, alam natin na mayroong Diyos. Kapit lang, ano pat malalampasan din natin ito. Magtiwala at maniwala sa grasya ng Diyos. Instead of doing nothing, why don't we give thanks to God and be grateful? Pangalawa, be cooperative. Mary becomes cooperator for the redemption of men by her fiat, obedience, and sacrifices. Sa pamamagitan niya, naging ganap ang kalooban ng Diyos na maging isa sa atin. As a matter of fact, sa pamamagitan niya, the Word became flesh and dwelt among us. At ito rin ay nagpapaalala sa atin na bigyan po ang palagi ang ating Panginoon sa puso natin. Gawin siyang sentro sa ating buhay. Naniniwala ako na kahit ang pagsubok at pag-uusig na ating nararanasan araw-araw, hindi tayo matitinag because our foundation is firm and strong. At ito ay isang paalala sa atin na sa lahat ng ating ginagawa, kailangang ialay natin ito sa Diyos. Dapat mas lalo nating palalimin ang ating ugnayan sa Kanya. Pangatlo, be humble in service. Mary shares herself emptying love and becomes a suitable vessel to bear Christ. Sa kanyang kababaang loob, naipakita niya sa ating kung papaano maging totoo sa Diyos at palaging handa, lalo tigit sa mga hamon sa buhay. Dahil sa kanyang pag-ibig, naintindihan niya ang ibig sabihin ng kalooban o plano ng Diyos. That despite her sorrows, she will be blessed in all generations. This is also a good reminder para sa ating lahat. Maging mapagkumaba sa paglilingkod. Sometimes God gives us a gift of leadership. Huwag sana nating gamitin ito for our vested interest. Katulad ng ating inang si Maria, hindi niya ipinakita o ipinagmalaki na siya ay ina ng tagapagligtas, ang Mesiyas, ang ating Emmanuel. Salip siya ay nagpakababa na naglingkod sa Diyos. In our 7th day o Simbang Gabi, we may not lose hope. Huwag mawalan ng pag-asa, lalo tigit sa panahon ng pagsubok at kabiguan ng buhay. Be cooperative through our humble service to God. Patuloy tayong manalangin sa lahat na gustong sumunod kay Jesus, pamamagitan ng buhay reliyoso at pagpapari, lalo na sa ngayon. And we also pray to those who misinterpreted our service. We are not gods. We have also flaws and weaknesses. Hindi kami Diyos. We are not the appointed Son of God or the new Messiah. We are humble servants of God na tumutulong sa inyo na maging malapit o mas palalim pa ang ating ugnayan sa Diyos at tahakin ang buhay kabanalan. Sa tulong ng ating ina na si Maria, naway patuloy tayong magalak at papuri sa Diyos. Magkaroon nawa tayo ng kababaang loob at palaging umaasa sa grasya ng Diyos.